This is us. For the next 28 days, we will be traveling and working remotely in Japan to have a glimpse of what it looks like living here. Samahan nyo kami and let us guide you to different places in Sapporo, Tokyo, Nikko, and Hakone. This is part of our 30ish Days in Japan series, kaya be sure to stay tuned kasi at the end of this series, we will give you a breakdown of all our expenses for this trip. For this video, we will be doing a city tour and visit famous landmarks in Sapporo, katulad ng Sapporo Beer Museum, Sapporo TV Tower, at Tanuki Koji Shopping Street. We left Narita Airport for an early morning flight to Hokkaido. Make sure nyo pala na hindi kayo lalagpas ng 7 kilograms sa hand carry kasi medyo mahigpit yung nasakyan namin na airline dito sa Japan. Ultimo 200 grams na excess ay hindi nila pinapalagpas at bago ka pumasok sa boarding gate ay titimbangin nila ang hand carry bags mo. Yung 7 kilograms na allowed sa hand carry is yung combined weight ng laptop bag mo kung meron ka and yung luggage mo. We landed at New Chitose Airport around 9 AM and dito na namin in-spend yung day namin to work. We took our lunch at Yoshinoya for 1,500 yen and left the airport around 5 PM. After 1 hour of bus ride from the airport, bumaba kami sa station kung saan malapit ang binook namin na Airbnb. Studio unit lang siya and we will be staying here for 10 days bago kami bumalik ng Tokyo. Hi guys! Mag-grocery muna tayo para sa stay natin dito sa Japan. Ano yan, Jean? Ha? Ano yan? Hotdog. Hotdog? Sausage. So itong gagawin namin. Yan, magbabaon kami ng sandwich. Ito mga cold cuts na to. Luto na siya dapat. Pwede na siya ilagay sa sandwich. Tapos lalagyan lang natin ng tomato. Mga 180 pesos isang ganito. Ito, malaking kamatis. Ganun din. O pwede yan. Magkano yan? Ganun din. Food natin sausage, saka egg. Pwede tayo mag-iwan yan. Tapos gagawa tayo ng sandwich pang baon. Kamatis, pipino, zucchini, tomato, lettuce, onion, green pepper, tapos may nato, tapos may giniling na may bell pepper, saka patatas. Patatas ko dito. Travel hack number 1. Buy your groceries kasi mas makakamura kayo compared to always eating out. Ito pala yung mga miso. Miso. Kaya parang iksama na kaya ang onions yan. 13,000 yen or around 5,000 pesos yung total ng groceries namin. Natingin namin ay aabot na sa 10 days ng stay namin dito sa Sapporo. Kung kakain kami parati sa labas, ay malamang na 3 days lang ang aabotin ng 13,000 yen namin. Tapos na tayo mag-grocery, balik na tayo sa ating Airbnb. From this supermarket, sasakay lang tayo ng isang tram, tapos lalakad na tayo. Yan, dito tayo sasakay ng tram. Third floor. Saktong-sakto ang ating mini wrap.
Hello, it's our first day to tour Sapporo and nagluto kami ng breakfast. Tapos after kumain ay lalabas na kami. Palabas na kami ng aming Airbnb, tapos ang unang pupuntahan natin ay Beer Museum dito sa Sapporo. Let's go! It's 10 degrees dito sa Sapporo. Medyo malamig, pero meron naman akong sweatshirt tsaka heat tech sa loob. Thanks to Uniqlo. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. 2 stops away from Nishijirichome Station via Tozai Line ay bumaba kami sa Bus Center Maya Station. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. And from that station ay naglakad kami ng 20 minutes para makapunta sa Sapporo Beer Museum. Medyo malayo siya from the station pero ayos lang kasi meron naman kaming nadaan ng magandang park along the way. Meron sila ditong free tour tsaka premium tour. Although wala pa kami information kung ano yung difference nung free dun sa premium. Pero yung free is mag-i-start dun sa 3rd floor. Kaya mag-elevator tayo ngayon. Ito na yung start nung free tour. Taking a picture okay. No video. No smoking and no audio recording. Okay. So I guess mag-take na lang ng pictures. Sa loob ng museum, meron silang free tour tsaka meron silang premium tour. Although hindi namin alam kung ano yung kasama dun sa premium tour. Dun sa free tour, malalaman nyo naman o magkakaroon na naman kayo ng insight kung ano ba or kung paano nagsimula yung Sapporo Beer. Tapos itong brewery na to, bago siya maging museum, nag-brew siya ng Sapporo Beer for 50 years. Sa loob ng free tour, bawal mag-take ng video pero pwede mag-take ng photo. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nasa loob and para magkaroon kayo ng idea what to expect dun sa free tour. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Next stop naman natin is Sapporo Factory. 15 minutes away by foot ay ang Sapporo Factory Mall, kung saan namin plan kainin ang pack lunch namin. Kata yung baunan eh. Tingin tayo kung may murang baunan. Recycle dun sa binili namin kahapon sa grocery. Yan. Tapos namin kumain kaya maglalakad-lakad lang kami dito sa may mall, which is yung Sapporo Factory. The mall contains plenty of food stalls, fast foods, and restaurants sa first floor, and mga designer brands naman sa upper floors. If you're into shopping and food tripping, it's good to check out this mall. Next stop ay Sapporo Tower, pero sa baba lang tayo. May bayad yata pag-aakyat. Built in 1957 with a height of 147.2 meters and lies at the other end of Odori Park is the Sapporo TV Tower. It is a tourist favorite lalo na sa mga gusto makita ang Sapporo from its observation deck with an entrance fee of 1,000 yen. In our case, we are just happy to take pictures of the iconic landmark. Guys, tingnan nyo to ah. Ito yung taas niya. Yan yung
Sapporo Tower. Tapos meron ditong underground. Ano nyo ha, yung lugar na yan. Yan. Tapos baba lang tayo dito. What? So, bibili kami ng baunan. Next stop natin ay market. Naglalakad-lakad lang tayo dito sa may city center and nandito tayo sa may Medio Market. Similar nung sa may Osaka, isang straight lang siya, tapos puro tindahan, meron mga street foods, meron din mga coffee shop, ganun. It is an arcade that stretches several blocks, lined with various stores selling wide array of products katulad ng souvenirs, clothings, accessories, and more. It is an ideal place para bumili ng mga pasalubong sa Sapporo. Marami ding kainan and coffee shop sa lugar na ito, kaya this is a nice place to end our city tour. Coffee muna tayo and hot cocoa. So that's it for our day 4 dito sa Japan. Ang ating 30-ish days in Japan series. So see you tomorrow.